The next Senate President will spend nearly 1 billion pesos. At sinasabi ng batas natin, ang limit ay 200 million. Come on! Nakikita mo sa paligid mo maniniwala ka? Ngayon, bakit ka pa tatakbo kung ganyan pala kamahal? Sagot, maliwanag, dahil mababawi mo, may tubo ka pa. Si incumbent Senator Miriam Defensor Santiago pa ang unang magsasabi na wala ng senador na umaalis ngayong mas mahirap sa pwesto. What? You have a death wish? Gusto mong magpakahirap ka ng katawan mo tapos magpasweldo ka ng 35,000 sa sarili mo? No way. This doesn't compute. Dahil mag-invest ka hanggat sa manghiram ka o mangsanla ka. Sabihin mo na, itong mga senador na ito, walang mananalo sa kanila na hindi gagastos ng hindi kukulang sa 50 million pesos. Malaki ang benepisyo ng pagiging senador ng Pilipinas. Totoo't kakarampot nga lang ang sweldong 35,000 pesos na tinatanggap nila buwan-buwan. Ito ang nakasaad sa konstitusyon, pero hindi ito lang ang kinikita ng senador. Your question really is, how much does a total senator earn a month? Answer, at least 200,000 kung hindi ka nagnanakaw. Kung nagnanakaw ka, madali ang milyon sa isang buwan. Ang hindi alam ng marami ay umaabot sa 2 milyong piso ang allotment sa bawat senador buwan-buwan. Ang 1 milyon ay para sa kanyang opisina. At ang 1 pang milyon naman ay para sa pagiging chairman niya ng isang komite sa Senado. Nahati sa 2 ang bawat 1 milyong budget na ito. 500,000 para sa kanyang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Halos 500,000 rin para sa kanyang personal services. Theoretically, bawat buwan, merong 1/2 milyon ang senador para pang sweldo, may 1/2 milyon siya parang panggastos sa opisina. Sabihin niya, hindi, gusto ko mag-ipon ng pera para sa gobyerno. Wala akong i-recruit, wala akong kukunin, kung hindi sekretarya ko lang, na tagasagot na lang ng telepono ko, tagatanggap ng bisita ko. Pero tanungin mo yung senador na iyon, binalik mo ba ang pera sa Senado o tinago mo para sa sarili mo? Si dating Senador Jovito Salonga ang nalalabi na lamang sa mga kasabayan niya noong glory days ng Senado. 1965 nang unang tumakbo si Salonga sa pagkasenador. Kasabayan niya ang mga legendary parliamentarians tulad ni Claro M. Recto, Vicente Paterno, Jose Diokno, Lorenzo Tañada. Ayon kay Salonga, nung kapanahunan daw nila tagisan ng talino ang labanan ng mga senador. Pero ngayon, bihira na lang daw o di kaya wala nang ganito sa Senado. May mga katangian ng mga senador noon na bihirang makita ngayon. One is that they were incorruptible. Hindi pwedeng makorrupt. Because they had what I call excellent character and moral integrity. Number 2, they were full-time senators. Walang sideline yan. Talagang buong-buo ang pagbibigay nila ng kanilang sarili sa publiko, sa paglilingkod sa bayan. Nung araw ang quality talagang mataas na mataas. Ngayon, bumaba ng konti. Ayon kay Salonga, telebisyon na ang nakasira sa politika. Ngayon, basta popular at sikat, inaakalang pwede nang maging senador. Kinakailangan maging mature at hanapin ng mga botante ang mga taon talagang may kakayahan. Cebu City. Mahalaga ang kakayahan lalo na para sa senador. Tanong nila, madali ang manalo, pero anong gagawin ko naman kung ako'y manalo? Kasi ba't yung tinatawag nila? Bukod sa kakayanan, mahalaga ang integridad at katapatan sa isang senador. Si Attorney Rene Sagisag ay isa sa mga dating senador na masasabing hindi nagpayaman sa posisyon. Dating spokesperson ni Pangulong Cory Aquino noong 1987, pinilit siyang tumakbo sa Senado ni Cory.
Isang termino lang siya at nakilala sa makasaysayang no vote niya sa pananatili ng mga US bases. Hindi daw siya nasilaw sa pera at kapangyarihan ng Senado at hindi na enganyong tumakbong muli. Marami akong kakilala na galing din sa wala. Pero after a few years in office, nice cars, nice homes, frequent travels abroad, pag na-hospital St. Luke's o Makati Med or even abroad, which I could not understand dahil in my time, senador na nga, wala pang 15 mil ang sahod. No? So, anong nangyayari pati niyan, kumikita na nga kung anong paraan din natin alam. Procedures in the handling of Naniniwala si Sagisag na dapat ay taasan ang sweldo ng mga senador sa makatotohanang halaga para hindi sila maenganyong mangurakot. Nakakaingit sa Singapore na government pays people better than in the private sector. So government officials are paid above the level of corruption because the economic foundation of honesty is laid. Eh dito, anytime sabihin mo, taasan ang sweldo, naku, magagalit ang tao. At bakit nga naman hindi magagalit ang tao? Gayong marami sa ating mga opisyal ay mukhang kumita na sa pwesto, hindi pag ginagawa ang kanilang trabaho. No matter how good you are, how gifted you are, the Senate is not really for everybody. Doon sa mga senador na gustong magsamantala sa kanilang pwesto at hindi itinatalaga ang kanilang sarili para sa paglilingkod. Ang sinabi ng Panginoon ay dapat nilang tandaan, what does it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Mga opinyong base sa kanilang karanasan, pero sa bandang huli, sariling opinyon pa rin natin ang susundin. Lagi lang sana nating tatandaan na ang uri ng gobyerno na ating nakukuha ay depende sa kalidad ng kandidatong ating binoboto. Sino man ang pangalang inyong isusulat sa balota ngayong eleksyon, inyong tandaan na 6 na taon ninyong iniluluklok sa pwesto ang kandidatong yon sa pagkasenador. At kapalit ng posisyon ng senador, ipinagkakatiwala ninyo hindi lamang ang pera ng bayan, kundi ang kinabukasan ng mamamayan. Panahon na para tignan natin hindi lamang ang popular na mga pangalan, kundi ang kakayanan at track record ng isang senador. Ito ang responsibilidad natin bilang mga botante. Magandang gabi, ako si Karen Davila, ang inyong naging correspondent. Marahil tayo po'y nagkaroon ng idea sa ating napanood ng dokumentaryo, ano nga po ba ang role ng isang senador sa ating bansa. Subalit ating pong tignan, kumusta na po ba ang bansang Pilipinas? Ano ang mga magagandang balita ngayong tayo po ay nasa tuwid na daan ni Pangulong Aquino? Ano ang ating kasalukuyang kalagayan? Dati po ang ating minamahal na bansa ay lubog sa pagkakautang na mahigit 5 trilyong piso. Subalit ngayon, meron mang utang subalit tayo po'y nakakabayad na. At tayo pa po ang nagpapahiram. Ayon po sa ulat ni Rochelle Dinglasan ng GMA News noong July 3, 2012, na ang Pilipinas po ay nagpahiram ng $1 billion sa IMF or International Monetary Fund. At noon, ang taguri sa Pilipinas ay sick man of Asia. Subalit ngayon po ang Pilipinas ay tinatawag po nilang an emerging Asian tiger economy. Subalit, ito po ba'y nararamdaman ni Juan de la Cruz? Lahat na lamang ho ng klase ho ng liderato na subukan na ho natin. Salamat sa ating Pangulong Aquino na nagbibigay ho ng malinaw at magagandang programa para sa ating bansa. Subalit sinasabi po nila na umaangat ang ating bayan, subalit bakit hindi po ito nararamdaman ng mga tao sa gigilid? Ano po ang kulang? Meron na ho tayong Pangulong galit sa likong daan, pero nasaan ang sinasabi ho nilang pag-angat ng ating bayan? Ito po marahil ay nakasalalay sa ating mga mambabatas. Ang mga congressman at mga senador
na kahit nais po ng Pangulong ipatupad ang kanyang mga programa, nakadepende po ang ating Pangulo sa mga batas na naibabalangkas at nasa kamay ng mga senador kung paano natin mararamdaman ang pag-angat ng ating ekonomiya. Kailangan po natin ng isang mambabatas na nakakaalam sa pangangailangan ng mga alipin sa gigilid, mga ordinaryong taong katulad natin. Isang mambabatas na nakakakita sa interes ng nakararami at hindi lang sa pansariling interes lang. Atin pong silipin ang kasalukuyang presyo ng ilan sa ating mga produkto. Gasolina, 50 pesos. Bigas, 34 pesos. Karne, 150 to 180. Gulay, depende sa panahon. Minsan mataas, minsan sobrang taas. Galunggong, ang sabi ho nila ito'y pagkain ng mahihirap, subalit ngayon ito po'y pagkain na ng mga mayayaman, nasa 120 ang halaga. Delata, specifically ang sardinas, nasa 14 hanggang 16 pesos. Pamasahe, 8 pesos. Ang tanong ko po sa inyo, tumaas na po ba ang sahod natin? Isang ordinaryong mamamayan na katulad po natin, hindi ho tayo pwedeng basta-basta mag-live lang sa ating trabaho, especially kung tayo pumapasada ng sasakyan, nagpe-pedicab, hindi ka pwedeng mag-live ng 2 araw dahil wala kang ipapakain sa iyong mga anak. Pwede ba tayo mag-claim ng ating mga medical insurance kapag tayo nagkasakit at tayo na ospital? Pwede po ba natin papag-aralin ang ating mga anak sa kolehiyo, sa mga magagandang paaralan, na hindi tayo namamalimos sa mga taong nakaupo sa ating gobyerno? Pwede po ba tayong mag-claim ng ating mga benepisyo kapag tayo hindi na makapagtrabaho? Sino po ba ang dapat po nating hingan ng tulong? Sino ang pwedeng makatulong kay Juan de la Cruz? Nais ko pong silipin ho natin ang tradisyonal na paraan ng Pinoy sa kanilang pagboto. Ito'y matagal na hong naging kaugalian ng mga Pilipino. Una, ang tinatawag ho nilang politics of money. Sinasabi ho nila na ang halalan ay pera-pera lang. Kung sino ang pinakamaraming pera, siya na ang mananalo sa eleksyon. Pangalawa hong naging traditional na paraan ng Pilipino sa kanilang pagboto ay yung politics of patronage. Na kapag may utang na loob ka sa isang politiko, kahit ubod ng sama, siya pa rin ang susuporta at iboboto nila. Bakit? Dahil meron tayong utang na loob sa kanila. Nais ko pong ipabatid sa lahat, wala ho tayong utang na loob sa kahit na kaninong politiko. Ang lahat ng ginagawa ho nila, ito po'y kanilang responsibilidad sa atin, at lahat ng binibigay ho nilang biyaya sa atin ay hindi galing sa kanilang bulsa, ito'y galing sa bulsa ng bawat mamamayang Pilipinong katulad natin. Pangatlo po ay yung politics of popularity, na kung sino ang sikat, sino ang matini idol, yun ang nananalo sa eleksyon. Hindi na pinag-uusapan yung track record. Ganito ho ang basihan ng Pilipino sa kanilang pagpili. Subalit nais po natin itong baguhin. Nawa makita ho natin ng talagang pangangailangan po ng ating bayan. Kailangan po nating makita yung tinatawag po nilang politics of principle and character. Alam natin ang track record ng isang kandidato. Alam natin kung ano ang kanyang mga accomplishment, yung kanyang mga ginawa. Di prinsipyo dapat ang isang politiko. Pangalawa, yung tinatawag nilang politics of competence. Nag-aral. Alam niya kung anong kanyang pinapasok. Politics of courage. Dapat matapang siyang ipaglaban ng karapatan ng mga taong kanyang nasasakupan. Hindi nagkokompormiso. Kahit maitayap ang kanyang buhay. At ang panghuli po yung tinatawag nilang politics of good governance and moral ascendancy. May dangal at may takot sa Diyos. Sino po ba ang nakikita nating pwedeng tumulong sa atin para madama ang sinasabi po nilang pag-angat ng ating ekonomiya? Nais ko pong kilalanin natin ang isang taong handang magbigay ng kanyang talento, ng kanyang buhay, isang taong merong malasakit at pagmamahal sa bayan. Sino si Brother Eddie C. Villanueva? Napakalaking daan niya para maabot namin yung tagumpay, lalo na itong CARP extension with reforms na napakalaki ng tulong ni Brother Eddie para tulungan kami na maipasa ito. Talagang pinakita niya talaga tumutulong siya sa mga magsasaka. Since my own acquaintance with him in the Ramos administration during the 1990s up to now, I continue to believe in Brother Eddie.
as the single person who can actually lead us out of the moral decay that our country is falling into, who can truly represent change in this country, the true change that we all are looking for. Brother Eddie ay kilala at iginagalang, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, bilang isang mahusay na ebanghilista. Ngunit ang pagiging ulirang ebanghilista ay isa lamang sa mabubuting katangian ni Brother Eddie. Ang totoo, isa rin siyang mahusay na ekonomista, alagad ng edukasyon at kampyon ng maliliit. Nang makatapos ng Bachelor of Science in Commerce, Major in Economics and Minor in Finance mula sa dating Philippine College of Commerce na ngayon Polytechnic University of the Philippines, naging profesor din siya rito. May 7 taon din siyang nagturo ng Political Economics, Finance, and Management sa kolehiyo. Brother Eddie, ebanghilista, ekonomista, alagad ng edukasyon, kakampi ng maliliit, kampyon ng katotohanan, katarungan at katwiran. Iyan si Brother Eddie Villanueva. Isang pagkilala sa mga limot na bayani. Sa bawat dugot pawis ang puhunan, sa bawat Pilipinong nagtitiis ng lungkot at hirap, at walang tigil sa pagbabanat ng buto. Isang taong kakampi namin lahat, Brother Eddie Villanueva. Sa tuloy-tuloy na pagunlad ng bayan, dapat tuloy-tuloy ang tulungan. Walang iwanan sa umaangat na bayan. Brother Eddie Villanueva! Brother Eddie Villanueva para Senador. Boto ko sa isang maasahan at disenteng hanapbuhay para sa lahat. Nasa kayo na! Isang pag-asa may isaayos ang edukasyon para sa kinabukasan. Isang gabay tungo sa kaunlaran ng buong bayan. Isang taong maaasahan. Tulong-tulong tayo. Walang iwanan sa umaangat na bayan. Isang boto, Brother Eddie Villanueva. Ang unang boto ko, Brother Eddie Villanueva. Isang boto ko, Brother Eddie Villanueva. Brother Eddie Villanueva para Senador.